We are now live. Magandang gabi, magandang araw at anuman ang sitwasyon meron po kayo ay muli naming binabati ang lahat na sana'y datnang kayo na nasa mabuting kalagayan. Kapatid na Jeriel. Good evening po kapatid na Erning at kapatid na Henry na ngayon ay nandiyan po sa Pentagon. Ay nako, ano ba ang weather dyan kapatid na Henry? Nasa mga ano po, 70s. Nako, ang ganda pala ng weather dyan. Diyan po sa inyo kapatid na Erning, kamusta ho da? Di ba umuulan? Umuulan na, ayan, panay na ulan. Ayan na, Ulan, ulan, init, ulan. ulan, init. Ulan, init. Ayan. Ano na yata, hurricane season na yata dyan sa inyo no? Hurricane na rito sa Florida. Yeah, okay. Oh. Anyway, tayo po ay nasa 207 na Yes. episode at ngayon po ay live tayo June 18, 2026. Ayan. Patuloy mga kapatid, tayo po muna ay magsagawa ng pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon po namin Diyos, Yahuwa na makapangyarihang kapo sa lahat. Patuloy kaming nag-aalay ng maraming pasasalamat po sa iyo. Kahit na kami nagdaranas po ng iba't ibang mga suliranin at mga karamdaman, sa kabila ng lahat ng ito, ang mabuhay pa kami hanggang ngayon ay napakalaking utang na loob namin, tanging sa iyo at sa iyo lamang. Salamat po at sana'y pakitanggap mo po ang aming pasasalamat at pakigabayan mo po kaming patuloy sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita at pagtalakay ng mga mahahalagang isyu lalo na sa panahon namin. Ipatawad mo po ang aming mga pagkakasala at maugnay kaming palagi sa isipan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Yahushua, ang aming tanging tagapamahalang pangkalahatan at tagapagligtas. Ang lahat ay aming hinihiling sa pangalan ng Panginoong Yahushua, Hamasiyak. Amen. Okay, mga kapatid, ano po ang ating papaksain na ito'y tanong sa atin ng ating kapwa maging ng ating mga kaibayo sa pananampalataya? Maraming mga katanungan. Ano ba yung isang tanong na yan na ipapalabas natin, sasagot-sagutin natin o pag-uusap-usapan natin sa gabing ito? Ito po naman usap-usapan. Ano? Makinig kayo, tignan ninyo kung may matututunan po kayo sa ating ginagawang pag-uusap at magbabasa tayo ng talata ng Biblia at tignan din ninyo kung yung kasagutan ng Biblia ay yun nga talaga ang kasagutan ng Diyos. Di ba? Kasi minsan sa pagpapaliwanag kapatid na Erning ng mga ministro o ng pastor o sino mang nagbabasa ng Biblia, alam na natin may dalawang uri ng pagbabasa ng text ng Biblia. Isang exegesis at saka eisegesis. Ngayon, marami pong mga ministro at mga nagbabasa ng Biblia, mga pastor, na kapag nagbasa ng Biblia, yung mensahe ng Biblia, hindi yun ang nakakarating sa tao, kundi yung mensahe nila. Ano pong tawag doon natin, kapatid na Erning? Eisegesis naman yun. Ayun, eisegesis. Pero kapag nakarating sa tao yung mensahe nung nagsulat, di ba, mga apostol o mga propeta, at yun din ang mensahe nung nag-inspire ng isinulat na yun nga ang ating Panginoon Diyos, ano naman ang tawag doon sa ganung uri ng pagbabasa ng banal na kasulatan? Exegesis naman yun. Exegesis, ayun. Kaya dalawang bagay po yan. Dapat ang makarating sa tao yung exegesis way of reading the text na ang mensahe ng mga apostol, mensahe ng mga propeta, mensahe mismo ng Diyos ang makakarating sa tao. Ngayon, kapatid na Jeriel, para ating matiyak na tayo ay hindi tinuturuan sa sistemang eisegesis, sino dapat nating tularan? Yan nasa ibaba. And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica. Kaya maging open-minded tayo. Yan ang kailangan po. Ano ginawa nila? Ayan, no? Sabi nga, they listened eagerly to Paul's message. Nakinig. Di ba nakikinig sa pagtuturo ni Apostol Pablo? They listen. Hindi lang basta nakinig, kapatid na Erning. Sabi doon, eagerly. Di ba? Talagang sa ibang salilang Biblia, gustong-gusto nila na talagang mapakinggan yung itinuturo ni Apostol Pablo. Pero hindi sila basta naniwala. Ayun.
Ano ginawa? Oo. Ayun. They searched the scripture day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. Doon sa ibang salin ng Biblia sa God's Word, ang sabi doon they read the Bible day by day. Day by Yun. day. Mhm. Kaya hindi lang sapat na kayo ay tagapakinig o tayo Mhm. tagapakinig lamang. Kailangan tayo po ay nagbabasa rin. Sapagkat kung hindi tayo nagbabasa, madali tayong mailigaw nitong mga nangangaral ng sistema ng pagtuturo, nagbabasa ng talata ng Biblia, pero hindi yung mensahe noong nakasulat sa Biblia ang itinuturo sa kanilang kapwa o mga tagapakinig, kundi yung sarili niyang mensahe. Yeah. Delikado po yun, delikado po Yeah. yun. Kaya ang Tatlong sabi episodes natin nga pala, pinag-aralan natin yung tungkol sa kulto, ano? Aha. Define natin ano yung kulto, ano yung mga characteristic ng kulto, yung mga leader ng kulto, paano natin sila makikilala. Alam niyo maraming na-inspire at nag-isip at Yeah. mayroon nga nagpadala ng tanong sa atin, ito ang tanong nung nalaman niya kasi sa mahabang panahon gaya natin, Mm. nung tayo nasa loob pa ng INC ni chairman, hindi natin tinatanggap na tayo nasa kulto. Totoo nagagalit Yeah. tayo, di ba? Oo. Yeah. Pero later on, ngayon, naging open-minded tayo, pinag-aralan natin lahat ng mga ikakikilala sa isang kulto. Aba, meron na ring marami nasa loob ng iglesia ni chairman. Ito, nagtanong sa atin. Ito ang tanong. Mm. Yun. Ayan, naku, napakaganda, no? Ayan, napakaganda niyan. How and when can a person who is trapped inside a cult leave that cult? Kasi alam nyo, ang number one na nagiging problema ng mga nasa kulto, alam nyo kano, yung tinatawag na family relationship, di ba? Yung familial relationship na kapag ang isa ay umiba Mhm. o umalis sa kulto, ay yung pamilya niya na nasa kulto, lahat yun itatakwil siya, tama? Tama. Tama. Oh, yun ang nangyari sa atin, eh. Ganun na nangyari sa atin. Yeah. Kaya marami po ang nagdadalawang isip. Kaya ko ba umalis? Paano ko aalis? Mahirap umalis, 'di ba? At Oo. saksi tayong buhay diyan na totoo naman pag tayo ay umalis dito, nung tayo ay umalis sa INC ni chairman, ba Mhm. nalagasan din tayo ng mga kaibigan, ng mga kamag-anak, 'di ba? Yeah. Oh, totoo yan. Although napalitan nyo na mas marami. Pero Ay, naku. sa umpisa, ang hirap hindi tayo kinausap ng ating mga mahal sa buhay. Yeah. Ako nga 10 taon na ako hindi kinakausap ng kapatid ko . Mhm. Isipin mo yan. Totoo yan. Kaya marami ang parang nag-iisip, paano kaya ako makakaalis dito sa kulto? Yeah. 'Di ba? Kasi ang tawag natin doon dati, meron tayong tayo ay parang nasa preso no? Tama. Tayo ay imprisoned. Bilanggo. Bilanggo tayo, wala namang physical walls, pero ang wall natin is yung pag tayo umalis dun sa kulungan na yon, tayo ay masasadlak sa kapahamakan. Yeah, mapapahamak Eventually, ka. tayo ay dadaling sa dagat-dagatang apoy. At bukod doon, sa mga bagay na yon, alam natin na itatakwil tayo ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Kaya ito ang tanong nung mga nagtatanong sa atin na nasa loob pa ng INC ni chairman. Paano sila makakaalis dun sa kulto? Actually, May yan nga, paraan ba? Oo, merong paraan talaga. Sabi nga ito yan, kasi yung iba, wag natin sabihin nag-aalala, no? Doon sa mga mangyayari sa kanila. Yan yung tinuro na sa ating matagal, pero hindi napapansin ng mga nariyan na yun ang nasa isipan nila. Alam natin yun, na sinasabi ng Biblia, at sa mga duwag, di ba? Oh, ang karuwagan ba ikapagmamana natin ng buhay na walang hanggan? Sabi, saan ba bahagi ng mga duwag, kapatid na Erning, ayon sa nakasulat sa Biblia? Sa dagat-dagatang apoy. Masama natin pag-usapan nyo dahil para sa Diyos yun. Pero ang mababasa natin nakasulat,
at ang mga duwag ay ibubulid sa dagat-dagat ng apoy. Naduduwag yung iba eh. Natatakot. Kasi nga, una siguro, kung ang hanap buhay niya doon lang sa environment na yon, no? Mawawalan siya ng mga customer. Yun ang number. Nangyari sa amin yan, kapatid na Erning eh. Oh. Di ba? Kami anya meron kaming hanap buhay. Ang asawa ko at saka ako sinasamahan ko. Ayun nga, nagbebenta ng mga produkto, di ba? Isipin mo, merong mga kapatid dyan, ano? Lalo na dyan sa lugar mo. Diyan sa Jacksonville, kumuha ng produkto. Ha? Siguro nasa 6,000 o 8,000 dolyar eh. Pagkatapos nung tiniwalag kami, kapatid na Ernie, pinulong daw yan ng ministro dyan. No? Ewan ko kung sino yung ministro na yan, pero yung taga riyan sa Jacksonville na wag daw bilhin yung mga produkto namin o kaya ay isole. Ang ginawa nung iba, hindi isinole, brother. Tapos hindi na nagbayad. Isipin mo yun, ha? Pero, ibinalik ng Diyos yun. Ang Diyos magbabalik. Di sa'yo na yan. Kung yan ba naman ay katutuwa mo, akala ko ba mananampalataya ka, akala mo naman di ba na talagang di umano'y sa Diyos daw sila. Di ba? Sa Kristo daw sila. Ayon ba sa nakasulat sa Biblia, pagka ba nangutang ka, dapat ba takbuhan mo? Aba, nakasulat sa Biblia, ang may utang magbayad. Ayun. Mababasa mo yun, nakasulat sa Biblia. Bakit mo kami tinakbuhan? Kasi tiwalag na raw. Si kapatid na Henry, meron ka bang ganyang experience, brother? Oo. Naalala ko noon gipit na gipit yung aming lokal kulang sa pondo, no? Ngayon, yung aming destinado na ministro ay umuupa ng apartment. Ngayon, walang pambayad ng apartment yung lokal. Nako, akala ko ba mayaman niya? Kaya nga mayaman ano, pero nangyari. Sino ang magbabayad na? At saka hindi lang to isang buwan ano? Hindi lang isang buwan. Ilang buwan nag-ano kami parang rotation na ikaw muna magbayad ng upa susunod. Nung dumating sa part nung natoka ako na ako mag-aabono ng apartment. $1,000 plus din yun yung upa sa $1,000 plus. Ngayon, eto na naalis tayo sa INC ni chairman. Sabi raw nung nangangasiwa ng kanilang finance wag nang bayaran yan, tiwalag na yan. Sabi ko, sige na. Inyo na yan. Pero alam niyo yan, yung parang yung ugali na yun, parang kala ko ba, kayo lang yung maliligtas, kayo lang yung tunay. Tapos hindi kayo nagbabayad ng utang. Ito, masakit ng konti, no? Masakit ng anyway, ang karamihan sa kanila is nag-iisip, paano ako makakaalis dito sa kulto na to? Aminin na natin na kulto sila. Marami tayong pinag-aralan na lahat ng mga katangian ng isang kulto, yung tinatawag natin na BITE model, behavioral control, information control, thought control, ano nga ba yung E? Emotional control. Lahat yun nandun. Kaya walang pagdududa na sila ay yung kapisanan na yan, yung organisasyon na yan, ay isang kulto. Yeah, bagamat di nila aaminin yan, no? Sabi nga, they will keep on denying it. Kahit na nga nahuli mo na no? Kahit nga sabihin mong, kung halimbawa yung magnanakaw, yung mga isang ganyan, no? Nasa kamay niya na yung ninakaw, nakita mong nasa kanya na sasabi pa, hindi ako nagnakaw, di ba? Ganyan lang yan, yung denial Kasi ganun sila, ganun ang ugali natin. Ganun din tayo, no? Si Ka Erning, ako. Ikaw siguro, kapatid na Erning, ganun din tayo. Marami tayo. May mga denial pa tayo. Nagagalit pa tayo kapag tayong, halimbawa, no? Sa isang pagtitipon, no? Tapos naunahan tayo ng ibang religion sa pananalangin. Ay, hindi tayo sumasagot, di ba? Yeah. Sasabihin natin, ano karapatan itong manalangin? Ganun tayo Ganun tayo humusga Sa tanong na ito, ang una natin sigurong sasagutin
ayon po sa Biblia at sa karanasan natin, yung salitang how, 'di ba? Mhm. At saka yung when, yun ang ating sasagutin, eh. Unahin natin yung Yeah. how. Pero Ah, ang tanong, paano ba ang benepisyo 'pag umalis sa kulto? Ayan ang Mababalik Oo, magandang ayan, natin. isa pa yan. Isa pa sa mga dapat natin pag-usapan yan. Ano ba benepisyo niyan, no? Kasi mawawalan ka ng friends, yung social life mo mahahamper. O kung yung kamag-anak mo ay madi-devastate, mabubuwisit sa atin, di ba? Yan ang mangyayari. O katulad nga nung ginawa ng mga kapatid natin. Alam mo, minsan, eto, bago tayo magpatuloy dyan, no? Kasi nakatanggap, yung kapatid kong ministro, ewan ko kung ministro ka pa ngayon, natatanggap ko yung mo, kaya lang ayoko munang sagutin. Dito ko sasagutin para may makapakinig ka rin kung nakikinig ka. Ito lang yan eh. Ang sabi niya, kapatid na Erning, doon sa niya, brother, think, think more. Yan. Think more. But tayo bilang mga open-minded people, alam na natin ibig sabihin nun eh. Mag-isip-isip ka, di ba? Ano yung iisipin? Wala ka na sa kaligtasan. Isa yun sa sasabihin natin. Ano pa? Wala nang kahalalan mo. At kung ikay magte-teksto, hindi ka na ministro. Wala kang karapatang mag-teksto. Ayan na yan eh. Di ba? So think more. Ngayon, ito brother. Ha? Pangalan ng kapatid ko si Jojo. Ito, Jojo. No? Ikaw ba nag-isip? Yan ang tanong. Kapag iisip mo ba, nagbasa ka? Nagsiyasat ka ba? Inalam mo ba bakit nung ika-100 taong anibersaryo, di umano, ng pagpapala ng Diyos dyan sa iglesia niya? Bakit sa halip na tayo ay naging maganda ang pananaw ng sanglibutan? Ang nakita nila, yung away ng sambahayan dyan. Di ba? Yung pamilya ng leader mo. So nag-isip ka ba? Inalam mo ba? Itong aming sinasabi, yung Mateo 18:18, talaan. No? O sige nga, tignan mo nga kung talagang talaan ang sinasabi niya. Yun ang sinasabi natin. Ano benepisyo? Pag umalis ka sa kulto, ayun nga, ang makikita mo, yun talagang aral ng Diyos. Di ba? At saka ang benepisyo diyan, kapatid na Jeriel, ayon sa 5:1 ng Galacia, O ay sige, basahin po natin yan. basahin Maganda po natin. nagbabasa tayo eh. Basahin natin, mag-share tayo. 5:1 ng Ayan, Galacia. allow tayo sa sharing. Ha? Ayan, no? Mag-sharing tayo. Sharing tayo muna. Nasaan na ba ang Biblia? Yun, ang Biblia. Kasi Mahalaga live kasi tayo ngayon. talata, ha? Saan po natin babasahin? Sa Galacia. Galacia 5:1. Ayan. 5:1. Ayan. 5. Ayan. Ayun. It was for this freedom that the Christ set us free, completely liberating us. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke. Ayan ha, kapatid Erning, dito ko hindi din. To a yoke of slavery which you once removed. Yan. So yan ay pahayag ni Pablo sa mga taga-Galacia. Yang kanyang kausap diyan, yung dating mga slave. Slave sa mga maling aral, no? Kung ating babasahin yan. Ang kabuuan ng konteksto ng Kapitulo 5. Ang sabi ko diyan ay malinaw na ang sabi ay ang dahilan kaya ang Kristo ay isinugo para tayo mapalaya. Saan? Sa pagiging alipin. Alipin tayo ng ano? Alipin tayo ng kasalanan. Hindi ba pag tayo ay sunod-sunuran doon sa tinig ng cult leader na yan, na ang kanyang ginagawa ay pasunurin tayo sa hulihan niya. Kunyari, nagbabasa ng talata ng Biblia, nagbabayo-bayo-bayo pa. Yung pala naman, ang kanyang itinuturo yung exegesis, hindi exegesis ang itinuturo niya, kundi eisegesis yung sistema niya. Anong halimbawa po? Yun na nga ang binanggit ng kapatid na Jeriel kanina sa Mateo 18:18, talaan na ating malimit na talakayin yan. Bakit? Hanggang ngayon hindi pa sumasagot itong mga kaibigan natin eh. Di ba? Sabihin na natin tayo isang maliit at parang sabi nga uy, bago lumaban sa inyo aming tagapamahalang pangkalatan sa debate, makapag-debate ka muna doon sa Papa. Sabi nila. Pag nagpag-debate yung Papa sa inyo, siguro makikipag-debate sa iyo ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Kapatid, kailangan po, kahit na kami maliit na tinig lang,
at mayroon kaming question, ang sabi sa unang Pedro, nakahanda kayong sumagot sa mga Yeah. katanungan tungkol sa inyong pag-asa. Hindi ang tinitignan, malaki bang samahan yan o maliit? No. Kailangan po ikonsidera natin ang tinig ng maliit na grupo o malaking grupo pag nagtanong kaugnay ng inyong pag-asa sa kaligtasan. Anong tungkulin po ng Iglesia ni Chairman? Sagutin. O kaibigang Joe Ventilacion. O kaibigan kita, kilala mo ako eh. Ako'y nagkaisang nayo, nasa Project 4 ka. Nangangasiwa ako dyan sa lokal mo. At ikaw ay Yeah. Bisaya eh, di ba? Eh ako ay marunong din magbisaya. Pare-pareho tayo. Yeah. Pero ang tanong ay biblical. Sagutin mo nga kung yang 18-18 ay referido sa talaan o baka yan ay isang kontrol. Kaya pagka tayo kabilang sa isang relihiyong kontrol, ang bite na ayon kay Steve Hassan ay nasa sa inyo, aba, ang benepisyo pag tumakas ka dyan, makakamit mo yung freedom. So pag wala kang freedom, ikaw ay slave. Slave nino? Mhm. Yung sinusunod mong boss. Kung sino yung boss na sinusunod nyo. Sino Oh, yung yeah. yung tagapamahalang pangkalahatan ang wika, Yeah. ang karapatang magtala ng pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit at mag-alis ng pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. Hindi Yeah. ba naisip yun kung yung po'y biblical na karapatan niya mag-alis at maglagay ng pangalan na sa aklat ng buhay ng maliligtas? Grabe. At saka katunayang slave, isipin mo merong ng katwiran, ano? Ang katwiran nila. Pag sinabi niyang pula, kahit puti pa yan, so, pula na yan. Di ba? Slave. O yan ang slavery talaga. So, alam niyo kapatid na Erning, meron silang unofficial na sagot doon sa Mateo 18:18 eh. Ano yung kanilang sagot? Ang sinasagot nila, ang pinagkasundoon daw ng isa o dalawa tatlo sa inyo sa lupa, pinagtitibay sa langit. Yung Oo tuntugin. nga naman. Delikado. Oo, pero kasi ano raw yun eh, pinagtibay daw yun ng pamamahala. Kaya kung pinagtibay ng pamamahala na yan eh, pinagtibay na rin sa langit yan. Eh, tama yun. Pero maliwanag yung sinasabi sa Mateo na ang iyong ipahihintulot o una mo na yung ipagbabawal mo, whatever you forbid, you bind on earth or whatever you forbid. Or ano yung isang word doon sa Amplified? Hindi lang forbid eh, kundi yung declare improper, di ba? Declare improper. Should be the one that was already declared in heaven. So Yung- hindi pwedeng magkaisa o hindi pwedeng magpasya o magkaisa kayo ng labag doon sa deklarasyon ng langit. Tama. Tama po yun. Kaya tayo pwedeng magkaisa rin. Pero kailangan tiyakin natin yung ating pagkakaisang gagawin inaayon sa kalooban na ng Diyos. Paano natin Yes. malalaman ng ating pinagkaisahan ay pinagtitibay ng Diyos kung naaayon sa kalooban ng Diyos? Paano natin Exactly. malalaman yun kung ayon sa kalooban ng Diyos? Kaya nga po pinatalaan ng Diyos ang kanyang mga salita sa Biblia. O di ba? Ano nakasulat sa 2 Timoteo 3:15-16? Ang kasulatang ito ay kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid. Sa makatwid, kung tayo kabilang po sa isang kulto na relihiyon, itutuwid tayo ng mga salita ng Diyos eh. Ang magiging gabay po natin salita ng Diyos. Kailangan po tayo ay ating ibibreak. Sirain, wasakin natin yung pong ipinula sa atin na kultik o kulto na aral. Yung kinukontrol tayo. Pag wala kang freedom, bawat galaw mo uugnay ka doon sa tipi. Bawat desisyon mo uugnay ka doon sa tipi. Siguro pati yung pag-ubo mo kailangan ay maugnay ka sa kanya. Tama ba yung pag-ubo mo? Lahat ng pagkilos iuugnay mo sa kanya eh. Wala ka ng freedom. Yun ay kabaligtaran ng ginawa ng Kristo. Ang Kristo ay naparito, isinugo siya ng Ama para tayo po ay maalis sa pagkaalipin. Ikaw, nagpaalipin ka hindi sa Kristo. Nagpaalipin ka sa isang leader ng itinuturo ay aral na labag sa aral ng Diyos. Exactly. Tumakas kayo dyan. Kami nakatakas na kami. Kailan po ang pagtakas? When? Ang sabi ng Pablo sa 2 Corintios 6:2, palibhasa ang buhay ng tao itinulad sa singaw. Ayon sa aklat ng Santiago. Ang isang singaw ay lumilitaw pagdakay napapawi. Ganyan ang ating buhay.
Ibig sabihin napakaikli ng ating buhay. Kaya ang panawagan doon sa 2 Korinto 6:2, ngayon ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Sa Yeah, you have to make a decision. yes, you have to make kailangan natin ng tapang eh. Pagka tayo po'y aalis sa isang kulto, kailangan mo tapang. At kailangan Mhm. makipag-ugnay ka rin sa mga nanindigan na. Isa sa paraan Yeah. yun eh. Yeah. Meron kang makapitan na meron kang, pag ikaw ay inalis dyan, ay meron kang trabaho. Pag inalis ka dyan, meron kang matutuloy ang bahay. Makipag-ugnay Mhm. tayo sa mga humiwalay na. Yung mga malalakas ang loob, nanindigan sa tama. Bakit? Tungkulin ba nating i-expose ang kamalian, kapatid na Jeriel? Pakibasa Ay, natin tungkulin ito yan. sa Efeso 5. Ito ba, i-share natin yan. Yeah. Efeso 5 tayo. Ito po tayo sa Basahin Biblia. natin. Efeso. Punta Yeah. tayo sa Efeso. Yan, Ephesians sa English. Ano? Sa English po tayo nagbabasa. 5. Efeso 5 po. Yan. Sa 5 yata, 11, kung di ako nagkakamali. Ayan, sige, titignan natin. Kung tama, ayan. Do not participate in the worthless and unproductive deeds of darkness, but instead expose them by exemplifying personal integrity, moral courage. Yan. Pag wala ka nun, mahirap yan eh. And godly character. Ayan. Okay, tungkulin natin, ayon kay Apostol Pablo, na i-expose natin. Alam natin tayo na sa kulto na sapagkat yung bite na yon ay kay Yung soundbite, oh. yung bite model ng kulto ay nasa kanila lahat eh. Kahit ano pang gawin nilang pagtanggi, nasa inyo na eh. Hindi mo pwedeng alisin eh, nasa inyo na. Ang dapat niyong gawin, aminin niyo, mali ninyo, magbagong buhay, tinig ng Kristo ang pakinggan natin at sundin. Huwag yung tinig ang dapat talaga mag-umpisa yan, kapatid na Jared, doon sa leader eh. Dapat alam niyo, ito leader, kapatid na Erning, ano? Ito katunayan kinokontrol niya. Ang sabi niya, kung ang babasahin niyo ba dyan sa internet makasisira sa pananampalataya niyo, magbabasa ka pa ba? Hindi niya lang sinabi na huwag ka na magbasa. Pero yun ay isang form of control na parang sinasabi na sa iyo, you know what, marami ka makikita dyan sa internet eh. Huwag ka na magbasa. Alam mo, mahiyain pa to eh. Itong cult leader na to, mahiyain pa kuno. Di ba? Hindi mo pa sabihin na, mga kapatid, tigilan na ninyo ang pagpunta dyan sa Facebook. Alam mo ba't di niya masabi? Kasi ginagamit niya rin yung Facebook eh. Yung internet ginagamit niya rin para mamahayag siya, para magsabi siya ng kasinungalingan. Pero hanggat maaari, yung mga kaalib nila, ang gusto niya, wag na kayo pumunta diyan. Kung gusto niyo makinig sa internet, ito na lang atin. Kaya nga meron tayong INCTV, o di ba? Net 20p. O yan, 20p. Kaya 20p ba 'yun? O yan. O di ba ganyan sila? Gusto nilang kontrolin. Kaya pati internet gusto niya kontrolin. Ayan yan eh. Brother eh, di ba? Sasabihin nila, huwag niyong pakikinggan yung mga ministrong tiniwalag, mga rebelde yan. Control yan. Alam nyo, nung sabihin nila yon, nagpapasalamat tayo kapatid Nerling eh. Kasi ito lang yan eh. Curiosity, di ba? Mga tao may curiousness eh. Bakit kaya tayo binabawalang makinig doon sa 2 ministro? Lalong dumami yung nakinig. Yeah. Lalong dumami yung nakinig. Ang sabi, how, no? Paano tayo makakatakas? Ang sabi, i-break natin yun. We have to break yung itinuro sa atin. At ang ating sundin, yung kalooban ng Diyos. Bakit? Nakasulat sa Biblia yun. Ito sa 124:7 ng Salmo o Psalms. Basahin nga natin yun. You have to break something. I-break mo, mayroon kang babasakin. Ito, pakinggan po natin sa aklat ng awit sa Psalms 120. At tayo ay nagkaroon ng konting glitch, ano? Medyo dali, stop ko muna yung sharing. Tapos mag-share uli ako. Ayan. Kasi medyo nai-stack up tayo eh. Ganyan talaga internet live eh. Ano? Saan po natin babasahin? Sa awit. Ayan, punta tayo sa awit. Ito ang awit, Psalms. Yun. 124. Ano po? 124:7. Ano po? Ulit. 124 ang chapter, 7 ang versikulo. Ayun.
124/7. Yan. Yan. Ito. To break Ayun. something. Yan. We have escaped like a bird from the snare of the fowlers. The trap is broken and we have escaped. Ayan. Ayun. Yung trap na yun, yung pagkakatrap sa atin, yung tayo napasakop doon sa leader na kulto. O di ba? Mhm. I-break natin yun, i-breakdown natin, sisirain natin yun eh. Anong Yeah. sistema? Ang sistema ng pagsira doon, o di alisin mo yung lahat ng itinuro niya, ang Yeah. ating Tumakas yakapin. ka. Oo. Pagka ating ginawa po yun, nakaalis na tayo doon sa trap, naka-escape na tayo. Yeah. We, Paano nga yun, kapatid Ernig? Sino tutulong sa atin? Ayun sa 8, our help is in the name of Yahuwah who made heaven and earth. Ayan. Kaya ang Kita nyo? ating dapat po talaga sa atin, ay ito kasi yan eh. Ha? Kung mayroong benepisyo, napakalaki, pag umalis ka sa kulto, mayroon namang disadvantage daw. Yun na nga, yung South Yeah. Life, walang babati sa'yo pag pumunta ka sa Manila Bakery, nadito Yeah. may iwan sa'yo. Pati kamag-anak mo, ayaw na sa'yo eh. Kaya, Alam mo, okay lang sana kung mga pogi eh. Pogi tsaka magaganda eh. Hindi, Ay, susungit eh. Sungit, di Oo. naman pogi, di naman maganda. Pasensya, biro lang, biro. Sabi ni Haring David, our help is in the name of the Lord. Kaya, Yeah. ang ating pong asahan ay ang pagtulong ng Panginoon Diyos. Sapagkat tingnan ninyo ho, pagdating ng tribulation period, mga kapatid, isisingit natin ito, sa aklat po ng Bagong Tipan, ang sabi roon, pagka dumating na yung matinding kapigatian na yon, kayong mga nasa Judea, umalis na kayo sa bayan, pumunta kayo sa kabundukan. Kayo nasa bundok, malagi na kayo ron. Huwag na kayong bumulik sa bayan. Bakit? Sapagkat ang Antikristo, ang focus niya kung saan maraming tao. Saan ba may maraming tao? Exactly. Kabundukan o doon sa syudad? Siyempre sa bayan, di po ba? Eh bakit doon sa bundok walang internet? Sa bundok walang pagkain? Sa bundok walang Jollibee? Sa bundok walang McDonald's? Doon po mahahayag yung binanggit natin kanina, ang binasa natin. Ha? In the name of the Lord. Yun ang magtutulong sa atin. Doon patutunayan ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Ang kailangan na po, matuto tayong manindigan. Para makapanindigan, magkaroon ng lakas ng loob. Moral courage. Kailangan natin yun. Yeah. Kailangan natin yun, mga Moral. kapatid. Kaya, mahalaga yung moral courage. kailangan natin yun. Eh tayo ho, anong ginawa natin? Nanindigan tayo. O ngayon, nagpapahayag tayo. Minsan ay may mga nagagalit sa atin. Di ba? Eh itong mga walang nagagawa ito, kundi ang wika ay manira na ito manira. Ito, liwanagin natin yung paninira. Ang pagsasabi po ng totoo ay paninira o pagsasabi ng totoo. Eh, per se. Alam nyo, kapatid Erning, ito lang yan. Ano? Yung sinasabi nilang paninira. Kaya sinasabi nila paninira. Dahil sa hindi ayon sa mali nilang itinuturo. Yung mali nilang tinuturo. Kaya, sige, naninira kami. Sinisira namin yung maling itinuro ninyo. Okay? So, para magkaliwanagan, kasi sinasabi nila naninira. O sige, gusto niyo yung salitang naninira? Ang sinisira namin, yung mga bulok na haligi na itinayo ninyo. Okay? Mga bulok na doktrina, mga sintonadong doktrina na pinapalitan natin ng may tono. O halimbawa, yung doktrina na tatala sa lupa, tatala sa langit, Mateo 18:18. Sintonado yan. Lagyan natin ng tamang tono. Ano yung tamang tono? Yung tamang pagkaunawa at tamang pagsasabi nung talatang yon. Na ang tinutukoy doon ay hindi talaan, kundi ang tinutukoy doon ay pag-aayos ng problema sa nagkakaroon ng sigalot na magkakapatid. Na kung papaano aayusin ang nagsisigalot. Ang sabi doon, ang inyong talian o ang inyong, sabi nga idideklarang improper o yung ipagbabawal diyan sa lupa, yung ipinagbawal na sa langit. Ang inyong kakalagan, yung inyong pahihintulutan, yung inyong magiging kapasyahan, yung idideklaran yung proper diyan sa lupa, yung idideklara ng proper sa kalangitan. Yun. Di ba? Nung itugtugin ng iglesia ni chairman yan, itinuro yung Mateo 18:18, una,
mali na yung lyrics. Sabi nga, yung lyrics mali na, di ba? Hindi na yun yung mensahe. Eisegesis na. O, sintonado pa. O, di ba? Kaya sintonado di ba? Kaya yan ang ginigiba po natin. Ngayon, kung sinasabi niyo naninira kami, opo, sinisira namin yung sintonado o buk na gusali. Ayan. Yan ang ibig Kaya sabihin what are natin. the benefits of leaving the cult, kapatid na Jeriel? Napakarami. Tama, Yung sabi. layunin ng Diyos sa pagkakasugo kay Yahushua, matutupad Mhm. natin. Okay? Freedom. Ganyan. Freedom, matutupad natin po Mhm. yun. Pangalawa, maalis ka sa pagkaalipin ng isang kultong leader. Okay? Yan. Bakit mahalaga po yun? Anong benepisyo po nun? Di tayo ay mapapalapit sa Diyos. Ang masusunod natin ang gaya ng sabi ng Kristo, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawang pangalan mo, dumating nawang kaharian mo, mangyari o matupad nawa ang kalooban mo kung ano sa langit, ganun din sa lupa. Ang nangyari nila, Ama naming nasa langit ka, sambahin nawang pangalan mo, matupad nawang mangyari nawang kaharian mo, o matupad nawang kalooban mo. Kung paano sa langit, bahala na kami sa lupa. Ganun na nangyari sa kanila. Binaliktad nga ang ginawa. Kung paano sa lupa, ganyan ang gawin mo sa langit. Parang ganun. Parang, malayo Binaliktad Kung ano sa lupa, tinala ko sa lupa, itala mo sa langit. Pinasunod Kinalag ko sa lupa, talagan mo sa langit. Ang kabilang sa kulto, hindi namamalayan yan, kapatid na Jeriel. Hindi nila hindi. Bakit? Sapagkat pikit yung mata pikit ang mata. Yeah. Sarado ang tenga. Iba yung nagbubulag-bulagan kaysa bulag. Iba yung nagbibingi-bingihan kaysa bingi. Ang bingi, maawa ka doon sapagkat bingi. Hindi lang yung mata ang pikit. Hindi lang yung mata ang pikit. Ang sabi nga doon sa Biblia, yung mga taga-Berea, bukas ang isip. Sabagay, ang nakasarado, isip. Yan pa naman ang, kumbaga sa yan ang gigabyte mo, tetrabyte mo, yan ang lalagyan ng impormasyon sarado. Hindi wala nang impormasyon papasok diyan. Nakatrap na yung utak niya, natrap. Sarado na. Sabi nga, wala nang way out. Nakatrap kasi, nasa hawla na, kumbaga sa ibon. Wala na. Sabi nga, yung katawan mo nilagay sa rehas Pwede ka pang makatakas di ba? Pag nakakita ka ng pangputol ng bakal pwede mong unti-untiin yung bakal. Pero kapag ka ang ikinulong sa iyo isip, nako, kahit walang rehas, di ka makakakawala, di ba? Pero pa ba tayo dyan? Yan ang kasunod, kapatid na Henry. Meron yata tayo. Alam nyo, ito pa, no? Katulad yan, hindi lang naman yan, when is the best time to leave the cult? Yung when. Yan. Sinagot mo na kanina yung kapatid na Erning Ngayon, ang panahong uhukol, di ba? Ngayon na. Pero, ito ang maipapayo natin, kapatid na Erning, kasi meron akong i-share, no? Ang i-share natin na ito ay isa sa mga sumusulat kung papaano siya makakaalis dyan sa kulto. Ito, tingnan natin Mag-share po tayo uli. Ayan. I-share natin yan. Nasaan na ba yun? Nasaan na ba yung kanina? Ito yata yun. Teka, hinahanap natin Di ba? Live tayo Wala tayong hindi Ito pala. Ito. Tingnan. Ayan na naman. Nagkaroon na naman ng problema. Sandali. Lalabas muna tayo uli. Tapos tayo papasok uli. Share uli. Mabagal itong ating Mabagal. Yan. Pumupunta na doon sa ating Gmail. Kasi nasa Gmail nilagay natin doon, nakalagay doon sa Gmail. Yan. Leave. Ayun, sabi Ito sinasabi niya. Ayan. How can I leave this church? Ayan. At tanong niya, yung church, Iglesia ni Cristo yan Bakit natin alam ito? Hi, I'm a current member of Iglesia ni Cristo. Yan. And I'm unfortunately a daughter of a minister. Nako. Daughter ng ministro. Anak ng ministro Is there any way I can possibly leave the iglesia or the church? Right now, I'm under 18. Tapa no? I'm under 18. I'm scared. Ayun. Natatakot.
Oh, that I'll never leave the iglesia or the church. And that if I ever do, my family will be expelled. Ayan, kasi pinaggagawa ni chairman yan eh, di ba? Oh, and deported, ito pa, deported back to the Philippines. Naku, mukhang nasa abroad nakadistino to, brother. Nakadistino sa abroad, di ba? Ayun ang problema niya. That's a problem because my sibling is studying in college right now. Ayun, yung sibling niya nasa kolehiyo and is employed. My dad has way too many siblings and relatives on his side of the family. And so they cannot house another family. Ayun yun eh. My mom's side is is abroad in some European country. So they can't depend on her side either. I don't wanna be trapped. Yun yung sinasabi natin kanina eh. I don't wanna be trapped in this church. But I am so scared of leaving at the same time. Is there any way a minister's kid can leave the church or should I just accept my fate? Nako. Nako, alam niyo diyan ay mararamdaman natin yung takot ano. Kailangan po ay faith over fear. Hindi yung fear over faith. Kailangan mangibabaw po yung pananampalataya katulad ng binasa natin kanina sa 124:8 no, 7:8 na ang ating pagtitiwala ay sa Diyos. Bahala ang Diyos sa atin. Pagka tayo nanindigan sa tama, mga kapatid, hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon Diyos eh. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi konsentidor ng mga maling gawain. Ang Diyos ay nasa panig ng mga taong inoppress pero nanindigan sa pagsunod sa Diyos. Ganun po yun. Kaya kailangan natin magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos at ang pananampalataya ang siyang tatalo at dadaig doon sa ating takot. Ganun naman po yun eh. Kung tayo walang pananampalataya sa Diyos, eh, sino ba hindi matatakot? Ay lahat naman tayo ay mayroong katutubong takot. Abnormal ang taong walang takot. O di ba? Eh tayo lahat may takot. Pero kaya nga sabi sa ibang talata ng Biblia, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Di ba? Huwag kang matakot. Eh bakit? Alam ng Diyos ng tao ay pwedeng matakot eh. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Yun din ang sinabi ng Diyos kay Josue. Di ba? Magpalakas ka. Magpakatapang ka. Oh, ano lang ibig sabihin? Sundin natin ang tinig ng Diyos. Wasakin natin yung itinuro sa atin ng kulto na leader at ating sundin ang kalooban ng Ama. Pero ito, kapatid na Erning, ano, kasi nga itong nagtatanong na ito ay bata pa, no? Minor. Because you are still a minor if you're listening, if in case, ano, sabi nga eh, napanood mo itong ano natin, itong episode na to, no? Always remember, no, there is a time for everything. Yan ang nakasulat sa Biblia. Yes, you have to be strong, you have to be tough, you have to make a decision right now. You can make the decision right now, kapatid Erning. Eh. Right now, you can make the decision. But that decision will be made right now. Okay, right now, I am going out, but you have to prepare how to go out. Ayun yun. Hindi yung bukas, umalis ka na dyan. Baka kinabukasan eh, nagutom ka na. Diba? Kaya sabi dyan, there is a time for everything. And a season for every activity under the heavens. Yun ang nakasulat sa Ecclesiastes chapter 3 and the verse is 1. Merong time na, sabi nga, time to be born, time to die, time to plant and time to uproot. Ayan, time to plant and time to uproot. Sa ngayon, hindi mo pa kayang mabuhay mag-isa dahil sa minor ka eh. Mahihirapan, di ba? So, if you finish, sabi nga, yung mga sibling niya ay nasa school, nasa college. O di pagka ikay nakatapos din katulad ng sibling mo, then that will be the time for you. But right now, ano, ang iyong, kasi ang alam lang itinatanong lang kapatid na Erning, ano eh, kung paano sila aalis eh. Dapat ang tanong, ito yan eh. dapat itanong muna, ito muna, no? Ang dapat itanong, paano ko aalis, no? Pero ano dapat kong maging pananampalataya? Kasi yun ang nalilimutan ng iba eh. Umalis lang dun sa kulto, pero walang in-embrace na pananampalataya. At saka ito lang yan eh. If you wish to follow me, sabi ng Kristo. Hindi sinabing umalis ka dyan sa grupo eh.
Yeah. Gusto mo, pwede ka namang sumunod sa Kristo kahit nandiyan ka eh. Mhm. Diba? Totoo, hindi totoo? Yeah. Sapagkat Totoo yan. ang nagpap lang naman sa atin yung aral eh. Di, Yeah. hindi mo, mahahalata naman eh, di ba? Na hindi ka Yeah. na sumasampalataya sa itinuro ng kultong leader nyo eh. Kailan? Mhm. Pag ang ating sinusunod na ang tinig na ng Kristo, diyan ka muna, sasamahan na yan. Pero ang Yeah. sinusunod ang tinig na ng Kristo. Oh, Yeah. sa Yun na. ganung paraan, kasi iisipan lang naman natin ang nakabilanggo eh. Eh di pagka ang Yeah. sinunod ng Kristo, aral ng Kristo, ngayon ang aral ng Diyos, Yeah. hindi nakawala ka na. Di ba? Yeah. Eh, kaso ang Yeah. itinanim sa ating Brad, pag wala ka daw sa grupo, ay pagtiwalag ka sa grupo, hindi ka na maliligtas. Basahin nga natin ang unang Korinto 5:13, brother, para makita ng mga kaibigan natin kung anong pahayag doon. Sa unang Korinto 5:13. Ayan, malimit basahin yan ng mga kaibigan natin eh. Unang Korinto 5:13. At yan ay ituturo sa atin ng Apostol Pablo kung ano ang ibig sabihin yan. O ayan, sa 13. Oh, Yeah. ayan. God alone sits in judgment. Hindi ko mabasa yung isa. Ano yan? Yung hindi nakuha. Sabi nga, God alone sits in judgment on those who are outside the faith. Remove the wicked one from among you. Expel him from your church. O tama yun. Kaya yung expulsion ay utos. Pero pag na-expel ka na sa samahan, sa grupo nila, iglesia ni chairman, wala ka na bang kaligtasan nun? Ang sagot ng mga iglesia, hindi na kayo maliligtas. Hoy, sino may sabi sa iyo? Ano sabi din sa 13? Sa unang pangungusap, God alone sits judgment on those who are outside the faith. Oh, Yeah. wala na sa siguro sa pananampalataya nyo. Hindi na kasama sa leader na kulto. O tapos, sasabi nyo hindi maliligtas. Eh, sino ba ang naghuhusga sa mga nasa labas na? Hindi ba ang Diyos? O ba't nyo inaagaw yung karapatang Diyos lang ang may karapatang humusga pagdating dyan sa kaligtasan? Kaya ang sabi pa nga, kung ano yung inihatol mo sa kapwa mo, yun din ang ihahatol sa iyo eh. O, di ba? Tama. Kaya Tama. O ito pa. Ito pa isa makakadagdag sa kanya. Katunayang okay lang na nandiyan ka muna. Sabi nga, pag meron ka ng bagwis, saka you fly away. Pero right now, stay there, but eat the proper nourishment. No? Sabi nga, ang tanggapin mo, yung talagang aral, hindi yung aral na pinakakain niya. Ito sa 3, oh. Tanin nyo ha, 23:3. Ayan. Ito, sabi ng Kristo, so practice and observe everything they tell you. Una, no? But do not do as they do. Ayan. For they preach things but do not practice them. Ayan yan eh. Di ba? Sabi nga, makinig ka. Oh, makinig ka. Oh, doon sa sinasabi nila sa iyo, everything they tell you, observe it. Inobserba mo, pinapakinggan mo yung sinasabi sa iyo. Pero wag mong gagayahin yung hindi nila yung ginagawa nila. Na ano yun? They preach things but do not practice it. Katulad ng pag-ibig sa magulang. Di ba? Ibigin daw ang magulang. Eh, yung nanay mo, inibig mo. Ibigin daw ang kapatid. Eh, yung bang kapatid mo, mahal mo, ba't ipinakulong mo? Di ba? Sa makatwid, ipinatatakwil mo yung mga mahal sa buhay nung tumututol sa tinuturo mo. So ano yung pag-ibig doon? Sa makatwid, yung ginagawa niya, wag nating gagawin. Pero for the meantime, kasi ikay bata pa, no? At wala ka pang bagwis, no? Kailangan munang magkaroon ka na, sabi nga, like an eagle, no? Pag ang eagle ay sisiw pa lang, hindi pa makalipad yan eh. Pero pag may pakpak na, kapatid na Erning, soaring like an eagle. Pag sinabi nagsosoaring ka na, abay, nag-iisa ka na lang. Di ba? Pero nagsosor ka. Iyan ang dapat na maintindihan nitong sumulat na ito kung paano daw siya aalis dun sa church na yon. Siguro yung pag-alis, yung literal na maalis siya sa talaan. Oo, yung literal na yun. Di ba? Kasi maalis yung maling doktrina. Oo. Yun na yung dapat maalis yung maling doktrina. Kaysa nandoon tayo. Kasi ang kaligtasan ay, sabi nga sa unang Juan 2:2, sa unang Juan 2:2, hindi binabasa yan, brother, sa iglesia ni chairman. Unang Juan, 1 John 2:2,
Nakasulat yan Sige, dyan. basahin natin. No? 1 John 2:2. Sa tayo, 1 John 2:2. Sabi nga, ito, makakita naman natin para magkaroon tayo ng idea ano nakasulat doon. Ano? Ayun. 1 John 2:2. Sa Amplified na natin binabasa kasi yung Amplified, naka-amplifier nga yan eh. Ayan, 2:2. O, ito. Ayan. And he, that same Yahusha, hindi natin binabasa Jesus yan, Yahusha, is the propitiation for our sins, the atoning sacrifice that holds back the wrath of God that would otherwise be directed at us because of our sinful nature, our worldliness, our lifestyle, and not for ours alone, but also for the sins of all believers throughout the whole world. Kaya believers, brother, hindi sinabing kabilang sa grupo, no? Na Yeah. parang religious organization, no. Believers eh. Mhm. Believers, yung mga Mhm. mananampalataya. Yan nga ang tinatawag sa Greek na ekklesia. Kaya yan ang Yeah. spiritual body ng ating Panginoong Yahusha, na yan ay binubuo ng mga sumasampalataya sa Kristo. Kapag Yeah. tayo sumasampalataya sa Kristo, kahit nandiyan ka pa sa nagtuturo na yan ng kulto, ang Kristo ang sinusunod mo diyan at hindi yung utos ng kulto leader na yan, eh di sumusunod ka sa Kristo, believers ka ng Kristo. Hindi ka believer Yeah. ng leader na kulto. Mhm. Di ba, kapatid? Ngayon, sabi nga, kung meron ka ng bagwis, ano? Sister, kung sister ka man o brother, no? Kung meron ka ng bagwis, no? And then you soar, you fly like an eagle. But for now, you are still under the protective care of your parents, di ba? Pero kapag ka dumating na yung panahon na ayoko na kasi pumunta doon sa nagtuturo na yun eh. Dahil puro naman po, alam ko naman mali yung ginagawa eh. At saka ka nalilipad. Sabi nga, there's a time for everything. Di ba? Ngayon, ang time mo, stay there, palakasin mo sa pananampalataya. Hindi galit ha, kasi baka lang naiinis ka eh. Di ba? Naiinis ka siguro eh. O wag sa galit, kundi dahil sa pananampalataya kaya ka alis. Hindi dahil nagalit ka lang doon sa tinuturo nila, naiinis ka dahil sa ginagawa nila mali. Huwag ganon. Kasi ang pinakamahalaga niya, alamin mo muna ang kalooban ng Ama. Ang help manggagaling sa Diyos, kay Yahuwah, sa kanya manggagaling. Pero ano yung help na yun? Palalakasin kanya. Paano kanya palalakasin? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga, sabi ni kapatid Erning kanina, yung salita ng Diyos na sulat sa banal na kasulatan para sa ikatutuwid. Itutuwid muna tayo. Di ba? Ano? Correction, di ba? Correction. O, Correct. iaayos. O, i-correct tayo. Ngayon, pag corrected na lahat, alam mo ng straight line na, then you can soar. You can fly like an eagle. Yun eh. Di ba, kapatid Erning? Tama. Wala na tayo yatang tanong dyan, Ewan natin. Kapatid na Henry, meron pa bang kasunod dyan? Yan tanong na yan? Ayan, nasa labas si kapatid na Henry. Ayan, meron pa. Ayun, check out subreddit RX Iglesia ni Cristo. Ayan. Tignan nyo po dyan. Marami dyan mga ex Iglesia ni Cristo. Bogus alert. According to the INC owned by the Manalos, INC is not a cult because they don't worship idol. Hindi naman niya lang kakakilanlan ng cult eh, di ba? Ang cult, yung meron kang bite, yung control. Yung control lahat yan eh. Bite. Yun eh, bite. Ano yung bite? Behavioral control. Ano pa yung isa? Information control. Kaya dyan sa iglesia, kinokontrol ang impormasyon dyan eh. Kaya kita mo, nagtayo na sila ng sarili nilang network. Di ba? Net25, INC Media, Pasugo, control na lahat. Di ba? Yan lang yan eh. Tapos, ano pa yung T? Yun yung tinatawag nating thought control. Ayan. Kaya yung kung ano man yung iisipin mo, dapat nakaayon daw doon sa gusto ng pamamahala. Kaisa ka ng pamamahala. Ano pa? Yung E, emotion. Kinokontrol pati emotion mo. Kaya nga, kung gusto ka nilang paiyakin, sasabihin nila, hindi hiling ko sa hirap na ba kayo? Syempre, kung hirap ka na, wala ka makain. Di mararamdaman mo yun, di ba? Ay, naku po, ako yun na. Parang ako yung kinakausap niya.
O kaya nga, hihilingin ko sa Diyos, abutin niya kayo. Ba, ang sarap pakinggan, Eh, Iyak para, po. sino ka para hingin mo sa Diyos na abutin ako? O, di ba? Sasabihin niya O, taga-leader siya, leader. oo, kasi yan ang tinatawag natin, emotional control. Kinokontrol yung emotion. Ngayon, yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo na ni Manawa. Manalo, no? Na nakikinig sa atin, ano? Alam nila yan eh, na nakikinig. Marami naman nakikinig sa atin eh. Oo. Ngayon, ito lang yan, ano? Yung iba dyan, brother, ano na rin, di ba? Ang sagot nga nila do sa mga nakausap natin eh. Sa kami pupunta. Hanap buhay na lang kasi. Wala silang pupuntahan talaga, brad eh. Talagang nakakahabag eh. Kaya kung kayo nagbabalak kayo, lumusong. Sabi nga, lumusong eh. Isipin mo salita natin, lulusong ako sa ministeryo. Pag lumusong ka, tubig yun eh, di ba? Pag, pag lumusong ka, brad, meron ba lumusong sa buhangin? Pag sinabi lulusong, ano yung nilulusungan, kapatid na Erning? Aba, literally speaking, tubig. Oh, tubig. So kung ang lulusungan mo, mababasa ka diyan, brother. Ha? Mababasang-basang-basa ka diyan. Ha? At saka mahirap yung paglusong mo, baka di ka makaahon. Oh, eh ang totoo talaga eh, yung lumusong sa ministeryo, marami di nakaahon eh. Di ba? Nako. Oh, oo, nabaon eh. Bakit nagkaganon? Eh kasi nga nilusong nyo yan, hindi nyo pinag-isipan eh. Kaya ako, meron akong kakilala, sana ngayon, isa na siyang mataas na ranggo. Eh kasalanan ko rin, brother eh, kasi iningganyo kong magministro eh. Oh, eh, pasensya ka na kung naingganyo kita. Pero pwede mo rin naman baguhin yan kung gusto mo eh. Baguhin mo yan kung gusto mo. Kung naingganyo kita. Kasi nung mga panahon na yon, kami ni kapatid na Erning, abay, katulad nyo rin na hindi kami taga-Berea. Mga taga, mga kaibigan, yung mga nag-aaral ngayon sa BEM, ito ang mm, itanong niyo sa inyong tagapagturo. Yung 18:18 ng Mateo. Please, itanong niyo yan, na kung paano nila sasagutin 'yan. Naku, tiyak na hindi nila kayang sagutin ng biblikal 'yan. At saka yan. yung, ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Paano naging eleksyon 'yan, ipakitanong ninyo. Kahit kay ano, kay chairman, tanong ninyo. Sa pinakamagaling na tagapagturo nila, itanong ninyo. Sa mga speaker nila na pinalalaki ang boses, na babayubayin ka, itanong niyo po. Kaya maging biblical kayo. Wag yung lumusong kayo na kung ano lang yung ituturo nila sa inyo sa ministeryo, amen na lang tayo ng amen katulad ng panahon natin, kapatid na Jeriel. Kaya hanggang Kaya sa tuloy kapatid na Erning, alam nyo kapatid na Erning, ang problema lang dyan, pag kayo naka-enroll dyan, ano, at nagtanong ka ng ganyan, ano, eh sigurad, kasi ang lahat ng university sa buong mundo, pag nagtanong ang estudyante, no, sasagutin ng tama ng profesor. yes. Papasa eh. Papasa, makakapasa doon sa subject. Eh pag dyan sa ministeryo dyan, sa Bachelor of Evangelical Bachelor of Evangelical Manalo, o ano man yan, di ba? Eh, pag nagtanong ka ng disiplinado, hindi ka lang bagsak, tanggal ka pa. Parang katulad dito sa university rito sa Florida State University, no, college, Oh, ay merong yeah. estudyante na nagtuturo yung professor tungkol sa math. Eh, ang Mm-hmm. sistema ng pagso-solve ng professor, ay long process, ano? Ang Mm-hmm. ginawa ng estudyante, nagtaas ng kamay. Sabi niya, can I show you how to solve the problem in a shorter manner? Sa isang maikling Mm-hmm. paraan. Itinuro Yeah. niya yung shortcut na pag-solve. Na-solve yung problema, pero sa Mm-hmm. isang sistemang maiksi. Alam mo, ang Yeah. ginawa ng professor, hindi niya sinabing, hoy, estudyante lang kita. Professor Yeah. ako. Hindi gano'n. Yeah. Ang ginawa ng professor, sinabi niya do'n sa bata, pumunta ka sa opisina ko, sa estudyante niya. Mm-hmm. Ang ginawa niya tutor ng math, Okay. yung Pakita mo. tao niya. Ano lang ibig Yeah. sabihin po? Eh, diyan po sa iglesia ni chairman, ang pinangiiral po ay pride, eh, pride. Yung Yeah. pride, May kulto nga eh. May bite, may kulto, eh. control. Oh. Mm. Dahil sa pride na yon, dahil sa kulto nga, ayaw nila. Kahit na sila'y mali, ayaw pa rin nilang aminin. Bakit? Ang nakikita kasi yung entitlement na kami ay pag nagturo, puro tama. Yeah. Entitled sila sa Hindi pagtuturo ng nagkakamali. Oh, hindi tradisyon, nagkakamali. parang hindi nagkakamali. Eh, mali po yun eh.
Ang sabi nga sa ibang talata ng Biblia, ikaw na nagsi-search, you are subject to change. Yeah. Pagka nagre-research ka, ang tendency, ang propensity nun, ay pwede kang magbago eh. Along the way, habang nagre-research ka, nakita mo yung tama kaysa doon sa dati mong paniwala, inalis mo yung dati mong paniwala, pinalitan mo ng logical, biblical na Yeah. paniniwala. Yeah. Kaya walang masama kung nagbabago tayo eh, ng pananampalataya. Change for the better, not for the worse. Huwag yung igalang ang magulang, tapos ayaw mo namang magkaroon na ng i-celebrate yung Mother's Day. O, Yeah. pinalit ka. Kaya kailangan talaga open your minds, no? Open your minds, lalo na kayo na mga nasa ministeryo diyan, ano? Open your minds. Kasi alam naman natin, lahat ng tinuturo niyo mga kapatid. Kasi andiyan din kami for 36 years, no? Haba ng pinaglingkod natin diyan sa ministeryo na 'yun, eh. Wala naman tayong lahat bibigay sa iyo, eh. Spoon feeding, eh. Ito ituro mo, hindi ka pwedeng umalis dun, eh. Pag kahit na sabihin mo sintonado, eh, ako experience ko, eh. Kaya sintonado yata 'tong Mateo 18:18 yung tungkol sa pamamahala. Hindi mo matanong kasi alam mo malalagot ka, eh, 'di ba? Mananagot ka sa Ito pa, kanila. kapatid na Pagsunod Jeriel, mo. Hmm. pagka naituro mo, imbis na pang-Webes na leksyon ay pang-Linggo, Ay naku, ayan pa, isa pa. Sigurado ang tanong suspendido ko, ka. bakit nyo sususpindihin yun? Eh, ang Mhm. itinuro naman niya salita ng Diyos, ah. Bakit? Yeah, Kulto nga, eh, kontrol eh. Kontrol eh. Yun ang control. halata mo, kontrol. Ang pang-Webes ang ituro mo, wag yung pang-Linggo, ha? Itinuro mo yung pang-Linggo, Mhm, kahit salita ng Diyos yan, suspendido ka. mhm, exactly. Kontrol. Yeah. At Tapos pag sasabihin sa'yo, pinatay, 'di ka nag-iisip, 'di ka nag-aaral. Ayan, 'di ba? oo, Mhm. nagre-repaso. Kaya ipinaubaya ka na sa kadiliman, sabi nila. Kayo Kaya kadiliman na kaagad 'yun, 'di ba? Na pagkakamali kadiliman. Kasi gusto nila perfect daw, perfect. Samba. Kaya nga kasi pinatutunayan nila, ang iglesia anya tinulad sa dalagang malinis. Hoy, hmm, wala pa dito niyan sa mundo. Yang mali. dalagang malinis na yan, yan yung mga rarapturin ng Kristo. Okay? Yun. Eh Mali. hanggat ngayon, nandiyan, ang dami-daming sinungaling dyan eh. Di ba? Hmm. Hindi naman Yan sa lang pag yan. na sabi nga eh Mhm. tayo man ay hindi din perpekto, pero yung nagmamalinis, 'di ba? 'Yun ay Yeah. nagmamalinis. Kaya nga lang nagmamalinis. Mm. Yung nangangatwiran Yeah. ay wala sa katwiran. Nangangatwiran lang. Nangangatwiran lang. Oo, yan lang yan. Kaya Di ba? kailangan po, Kaya yan nga, siguro na nasagot natin ito ngayon. Ewan natin kung meron pang bogus alert na lilitaw dyan. Pero siguro yan na yung last eh, no? Bogus alert natin yan na INC is not the workout. Kasi hindi, pumasa kayo dun sa tinuro ng isang nagre-research ng mga kulto eh. Yung bite, no? Control. Lahat ng bite na yon, BITE, control, eh, pasado kayo dyan. Eh. Ngayon, so, maaaring yung itanggi yan. Kaya nga si Father, ano, yung pare na pangalan ni Reyes, sabi niya, pangalanan na natin yung kulto. O, di ba, pinangalanan kayo. Eh, salamat naman dun sa pare na yon at nakinig din kayo dito sa sinasabi nating mga programang ito. Sabi nga ng mga taga-Canada, taga-subaybay natin. Aba, mukhang nakinig itong paring ito kina kapatid na Jeriel at kapatid na Erneng. Ay, anyway, salamat naman po. yan pong aming ipinahayag na yan ay huwag Mhm. niyong ikagalit. Yan po ay pahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Na binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon po na mamulat tayo dun sa kalooban talaga ng Ama at wag doon Mhm. tayo masanay sa pagsunod sa kung anong gusto ng leader natin. Sapagkat maikli ang buhay po natin eh. Hindi natin Yeah. alam ang bukas kaya habang may pagkakataon pa kung kailangan tayong umatras sapagkat ang ating nilusungan ay mukhang matatrap tayo diyan, mabibilanggo ang isipan Mhm. natin diyan sa aral ng Yeah. tao. Abay umatras Yeah. tayo. O bumalik ka, mag-back up ka. Sapagkat ang sabi ng Diyos, kapag ang pagsamba nyo ay nakabatay sa aral at utos ng tao, ay walang kabuluhan. Katulad Yeah. ng Kasi nga, ito nga, meron nga tayong narinig sa isa sa mga may tungkulin nila. Eh. Sabi niya, how can they not see the big picture? Well, you cannot see the big picture if you are in the picture. siyempre, Diba? nandun ka sa picture eh. Nandun ka, kasama ka doon. So, hindi mo makikita yung big picture. So, get Meron pa out, ba tayong get out. babasahin, kapatid na Henry? Ewan ko kung meron pa. Kapatid Henry, meron pa ba o wala na? Wala
Wala na yata. Wala na po, wala na. Pero ito yun na, oh. Yun. Sige, Oh, Henry. Ayan. kailan ba tayo sasagutin dito? O sinagot na yan, oh. Ayan. Sinagot na pero mali, hindi satisfactory yung sagot eh. Di ba? Hindi. Kumbaga sa ano, parang yung sagot pinilipit na naman. Sumagot na, pilipit pa rin. Para lang Paano? masabing sumagot. Oh, pilipit pa rin. Hindi sa ayaw namin ng sagot. Kasi halatang-halata naman yun. Sige nga. O pag sinabi nyo kung ano man ang pinagkasundo sa loob, oo, ang maliwanag yung Mateo 18:18 eh. Ang pagkakasunduan nyo, yung ipinasya na sa langit. Yun eh. Batay sa Eh hindi, kalooban. hindi pwedeng hindi ayon sa kalooban ng Ama. Okay? O, sagutin nyo yung tamang sagot. Pero wala kasing sagot doon, kapatid na Erning. The only answer to that, you Yun ang have to sinasabi. reverse. Yun ang sinasabi pagkakaisa, unity excluded ang Diyos. Oo, Pero yan. kailangan unity included ang Diyos sa paraang ang ating unity ay in unison with God's commandment. Ayan. Kalooban. Yun. Sige. At tayo ay ano na. Dalangin Diba? po. Meron pa po ba tayong sasabihin? Kaya ang aking sasabihin in closing, mahal po namin kayong lahat. Mahal natin ang inyong pinuno. Kaya nga sinasabi natin ang nagmamahal, sinasabi sa iyo kung ano yung kamalian mo, buong puso, para ituwid mo. Hindi para siraan ka, o hindi para ipahiya ka. Hindi. Lahat tayo, meron tayong pagkukulang eh. Meron tayong, we are not all knowing. Di ba? Sabi nga, meron akong alam na hindi mo alam. Meron kang alam na hindi ko alam. Ganon din kami ni kapatid Henry, ni kapatid Henry. Oh, di ba? So, because we are sharing what we know to others, it does not necessarily mean I am above you or I'm superior sa iyo. Hindi ako superior sa iyo. Kung meron man akong alam na isineshare ko sa iyo. Pero yung sinasabi ng Biblia, doon tayo magkaisa. Oh, yun ang ating alamin. Ano ba tama? Ito ba ang tama? O di, saka natin desisyonan yan. Kapatid na Erning, kapatid na Henry. Ito na po, okay. Nasa inyo naman ang table. Yan din po ang ating panawagan na huwag masamain ang ating payo. Kahit na bata, kung tama ang payo, amen. Hindi yun sa matanda. Kaya ang sabi, mag-aral na ng isa't isa. Pag sinabi mag-aral na ng isa't isa, walang sinasabing tatay, nanay, anak, no. Kahit sino, pagkamali, sawayin natin, sapagkat ang pagsaway ay pag-ibig. Kapatid na Henry? Ayos po. Thank you po. Okay. Tayo po'y mananalangin. Ama naming Yahuwah, salamat po ng marami sapagkat muli mong pinahintulot na muli kaming makapag-ambag ng mga katotohanan mababasa sa iyong banal na aklat. At nasagot din ang katanungan ng iba at nakapagpayo din kami doon sa ibang nais nang humiwalay doon sa pinagpunan mo sa amin. Ama, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Pakibasbasan mo po ang lahat ng nakikinig sa programa. Pagkaloob mo ang lakas ng loob, ang tunay na pagkakilala sa iyo, at patuloy kaming manaliksik at sumaliksik at amin pong alamig mabuti ang talagang nais mo na dapat paniwalaan. Ama, panalangin din namin sa iyo. Dinadalangin namin ang mga pinuno ng bawat bansa na sana po ay sa kanilang mga pagpapasya, huwag nang masaktan ang mga mamamayan na kanilang nakasama. Kundi ang lahat ay maligtas sa anumang mga sakuna at mga bayolenteng mga pamumuhay. Kundi lahat kami ay magkaroon kahit na konting kapayapaan na kailangan upang patuloy naming maipahayag ang iyong kalooban. Hinihiling namin ang iyong patnubay, Ama. Sumasampalataya kami, tinanggap na namin ang aming hinihiling sa iyo. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Okay po, kapatid na Erning. Good night po sa lahat. Thank you po. Thank you. Next time.